Isang malaking pasabog ang yumanik sa Amerika ngayon. Ang Britanya, na sa loob kam 70 taon ay itinuring nilang kasangga, ay biglang tumarak ng patalim sa kanilang likuran. Winasak ni Trump ang dangal ng Britanya, binantaan ang Pilipinas ng ngabuwis na makasisira sa ekonomiya at sabay na niyurakan ang dalawang kaalyado. Ang 70 taon ng kasaysayan na pinagtibay nga alyansa at maging ang sakripisyo ng 1,100 na sundalong nagbuwis ngang buhay ay bigla nalang binalewala. Sa sandali ngang kahihiyang iyon, gumawang isang kagimbal-gimbal na desisyon ang punong ministro ng Britanya. Sa entablado NG7, makatabing tumayo ang punong ministro ng Pilipinas at Britanya at inihayag ang isang alyansang nakakahalaga ng 15 trilyong piso. Isang desisyon na maaaring magdulot ng matinding parusang pinansyal at pressure mula sa militar. Ngunit sa kabila nito, pinili pa rin ng Britanya na hawakan ang kamay ng Pilipinas. Ano nga ba ang lihim na sandatang ang Pilipinas na kahit ang Amerika ay hindi nagawang makita? Ngayon, ibubunyak natin ang buong katotohanan sa likod ng pambihirang pangyayaring ito. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe, i-like ang video na ito, at suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento ng mabuhay ang Pilipinas. Alam nyo ba kung sinong kaalyado ang pinakamababa ang tingin ng Amerika? Hindi ito Sina, hindi rin Rusya, kundi ang nga itinuturing nilang sariling kapatid. Ako si Arthur Davies, ang kalihim ng depensa ng Britanya. Sa loob ng 27 taon, nagtrabaho ako sa sentro ng Alyansang Transatlantiko. Sa mga panahong iyon, akala ko ay nakita ko na ang lahat ng buhang Amerika. Ngunit noong Nobyembre 2025, habang pinapanood ko ang press conference ni Trump, dun ko napagtanto wala pala akong alam. Nang gabing iyon, mag-isa akong umiinom ng whiskey sa aking opisina sa Ministry of Defense sa London. Sa monitor, live na ipinapalabas ang press briefing mula sa White House. Nakatayo si Trump sa podium. Isang reporter mula sa BBC ang nagtaas ng kamay, handang magtanong tungkol sa kinabukasan ng alyansa ng UK at US. Ngunit ibinagay lang ni Trump ang kanyang kamay, pinutol ang tanong. At sa kanyang tipikal na mapanghamak na ngiti, sinabi niya, Great Britain, huwag mo akong patawanin, isa lang kayong dambuhalang museo. Anong karapatan ninyong mapabilang sa G7 kung ang ikinabubuhay nyo lang ay pagbebenta ng litrato ng mga dati ninyong reyna? Ibinaba ko ang basong whiskey. Ano raw ang sinabing taong ito? Sinubukang tumutol ng reporter, ngunit hindi na siya pinansin ni Trump. Sa halip, lalo pa siyang ginanahang mang-insulto. At nabalitaan ko, nasira na naman daw ang aircraft carrier nyo. Bakit hindi nyo nalang ibenta sa akin yung lata ninyong barko? Tamang-tama yan, ilulutang ko sa tapat ng hotel ko at gagawing kasino. Isang komedya na tawagin ninyong warship ang isang barkong hindi man lang makapagpalipat nga eroplano. Isang malaking komedya. Ang HMS Queen Elizabeth na ginastusan namin ng 8 taon at bilyon-bilyong libra ay aming ipinagmamalaki. Mayroon itong mapaunang depekto, ngunit normal iyon sa anumang bagong sasakyan, pero para gawin itong katatawanan tungkol sa kasino. Nangangalit ang aking mangipin, ngunit ang kasunod na sinabi niya ang tunay na sumaksak sa akin. Biglang itinaas ni Trump ang kanyang madaliri. 457. Iyan daw ang bilang ng masundalong British na namatay sa Afghanistan, tama ba? Nanlamig ang aking buong katawan. Sila ang aming nga bayani na nag-alaying buhay sa digmaang pinangunahan ng Amerika. Ngumisi si Trump. Nagbuwis daw ng dugo para sa amin? Hindi. Namatay lang sila dahil masyado silang mahina. Bakit kailangang bayaran ng Amerika ang kabayaran para sa mga sundalong namatay dahil sa sarili nilang kapalpakan? Hindi ko napigilang ang sarili ko. Tumayo ako at ibinato ang baso energy whiskey sa pader. Nagapira-pirazo ito. Sa loob energy 27 taong bilang diplomat, ni minsan ay hindi ako nawalang energy control. Ngunit nang gabing iyon, gumuho ang mundo ko. Pero hindi pa tapos si Trump. Itinuro niya ang kamera na para bang dinuduro ako. Kung naiinis kayo, bakit hindi kayo gumaya sa Pilipinas at kumitangang totoong pera? Sila ang mga money machine. Isang makinang pera, kaya pinalalampas ko sila. Akala nyo ba hindi ko alam kung gaano kalaki ang kinikitang Luz Fiminda Electronics at Aguila Motors? Kayo,
Anong Yeah. meron sa Jack, inyo sa Eson. Britanya? Wala. Isang hungkak na bansa. Money machine. Ang mapanirang salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Sa mata ni Trump, ang Pilipinas ay isang ATM lamang. Ang 70 taon ng pagkakaibigan Okay, ay Lea. pawang kasinungalingan, isang paraan lamang para kumita ng pera. Sumigaw si Trump habang hinahampas ng podyum. Kung hindi itataas ng Pilipinas ng 10 beses ang bayad nila para sa presensya ng US sa kanilang bansa, bukas na bukas din, papatawan ko ng 100% taripa ang Luz Viminda Electronics at Aguila Motors. Tingnan natin kung makayanan nila. Nakatayo lang ako sa gitna ng gabubok, nakatitik sa screen. Ito pala ang tunay na salobin ng Amerika. Ang Britanya ay isang walang kwentang museo at ang Pilipinas ay isang makinang pakukunan ng pera. Ang alyansa, ang pagkakaibigan, lahat ay isang panloloko. Bigla kong naalala ang aking ama, isa siyang veterano ng digmaan sa Korea. Noong 1950 bilang isang 22 anyos na binata, ipinadala siya sa malayong lupain na iyon. Nakipaglaban siya sa gitna ng matinding taglamig sa temperaturang 30 graseles kung saan natanggal ang dalawang daliri niya sa paa dahil sa frostbite. Habang buhay, niyang dinala ang sugat na iyon na parang isang medalya. Isang linggo bago siya pumanaw, may sinabi siyang kakaiba. Hindi ko naintindihan nun, ngunit ngayong gabi, pagkatapos mapanood ang nakasusuklam na press conference ni Trump, biglang bumalik sa akin ang mga salitang iyon. Binuksan ko ang drawer ng aking mesa at kinuha ang isang lumang voice recorder. Ito ang alaala ng aking ama, ang kanyang huling habilin na ini-record bago siya mamatay. Nanginginig ang aking kamay nang pinindot ko ang play button. Sa gitna ng static, narinig ko ang boses ng aking ama mahina, ngunit malinaw. Arthur, anak, makinig ka. Ang Amerika ay isang negosyante. Sa harap ng kita, kahit ang sarili nilang kapatid ay ibebenta nila. Huminto sandali ang boses niya at nagpatuloy. Darating ang araw na itatapon nila ang Britanya. Kapag nangyari iyon, tumingin ka sa silangan. Sa bansang ipinaglaban ko ng may buong tapang, ang Pilipinas. Magiging isang higante na sila. Natapos ang recording. Tulala kong tinitigan ang recorder. Noong pumunta ang ama ko sa Pilipinas, ang bansa ay wasak dahil sa digmaan. Lahat ay sunog at magutom na bata ang nakalat sa malansangan. Sabi niya, ibinahagi raw niya ang kanyang rasyon sa kanila. Ang imahengam gabatang butot balat na dinidilaan ang walang lamang lata ay hindi na nawala sa kanyang isipan. Ngunit ano na ang Pilipinas ngayon? Ang semiconductor enega Luz Viminda Electronics ay nanggunguna sa mundo. Ang mga sasakyan enega Aguila Motors ay naglipana sa mga kalsada enega Europa. Isa na itong malakas na bansa sa Asya at ang OPM ay kinikilala na sa buong mundo. Isang halimaw na bansa na kahit si Trump ay napilitang aminin bilang isang money machine. Paano nangyari ang ganitong himala mula sa abongan 70 taon na ang nakalipas? Inilatag ko ang mapa sa aking mesa. Tinahak ng aking daliri ang Europa, patungong silangan. Huminto ito sa isang maliit na kapuluan sa tabing Sina, ang Pilipinas. Ang lupaing diniligan ng dugo ng aking ama. Sakto, tumunog ang telepono mula sa opisina ng punong ministro. Isang emergency cabinet meeting ang ipinatawag sa 8:00 ngam umaga sa 10 Downing Street para talakayin ang mapahayag ni Trump. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa bintana. Sa kalangitan ng London, malabo kong natatanaw ang ilaw ng London Eye. Ang dating kadakilaan baang imperyong British ay naging kasing labo na ang ilaw na iyon. Ngunit kakaiba, sa halip na kawalan ng pag-asa, ibang damdamin ang umusbong sa akin. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang habilin ng aking ama. Tumingin ka sa silangan. Ang Pilipinas ay magiging isang higante. Hinaplos kong aking daliri ang kapuluan ng Pilipinas sa mapa, ang maliit na bansang iyon na ipinaglaban ng aking ama 70 taon na ang nakalipas. Ngayon, isa na itong economic powerhouse na kahit kinaiinisan ng Amerika ay hindi nila basta-basta magalaw. Baka nga, baka lang. Ang tunay na partner na dapat naming kapitan sa halip na Amerika ay naroon sa silangan. Kinabukasan, 7:50 ng umaga,
Nakatayo na ako sa harap ng 10 Downing Street, isang tipikal na ambon ng London ang bumabagsak. Pinayungan ako ng isang gwardiya, ngunit walang saysay. Dahil sa loop ko, isang malakas na bagyo na ang nananalasa. Pagbukas kong pintong conference room, ramdam ko agad ang tension. Naroon ang lahat ng mahahalagang miyembro ng gabinete, si Defense Minister Arthur Blackwood, ang Foreign Minister, Finance Minister at Trade Minister. Lahat sila ay maputla, para kang pumasok sa isang burol. Nakaupo sa gitna ang punong ministro. Wala na ang kanyang karaniwang ngiti. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang nga mata. Halatang hindi siya nakatulog. Pagkaupo ko pa lang, naksalita na si Blackwood, isang veteranong sundalo na bayaning Falklands War. Isang taong hindi basta-basta natitinak. Ngunit ngayon, nanginginig ang kanyang boses. Seryoso ang sitwasyon. Kagabi, nakatanggap kaming opisyal na abiso mula sa Pentagon. Inihagis ni Blackwood ang isang folder sa mesa. Ititigil ang lahat ng supply ng piyesa para sa ating mga F-35 fighter jet. Ipakbabawal ang pag-export ng mahahalagang kagamitan para sa pagkumpuni ng HMS Queen Elizabeth. At nagbanta sila ang 45% na buwis sa ating bakal. Nagulantang ang buong silid. Pakiramdam ko ay nahulog ang puso ko. Ang F-35, isang 5th generation stealth fighter, ang gulugod ng aming Air Force. Ngunit ang nakamamatay na kahinaan nito, lahat mula sa makina hanggang sa software, ay gawa sa Amerika. Kapag itinigil nila ang supply, magiging mapalamuti na lang sa runway ang aming maeroplano. Umiling ang Foreign Minister, kababaliwan ito. Paano nila magagawa ito sa isang kaalyado? Mapait na ngumiti si Blackwood. Walang konsepto nga alyansa si Trump. Interest lang. Hindi ba ninyo napanood ang press conference? Tinawag niya tayong museo. Napahawak sa noo ang Finance Minister. Kapag nakaroon ng 45% na taripa sa bakal, tapos nang napagawaan sa Wales, 30,000 katao ang mawawalan ng trabaho. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ito ang tunay na mukha ang imperyong British na sumandal sa Amerika sa loob ang 70 taon, isang bansang walang magawa. Sinabi ni Blackwood, punong ministro, sa totoo lang, wala tayong pagpipilian. Kailangan nating lumuhod at magmakaawa sa Amerika. Kung pera ang gusto ni Trump, magbabayad tayo. Kung kahihiyan, tatanggapin natin. Tinitigan ko si Blackwood. Ang bayaning ang Falklands, handang sumuko. Ganun na ba kalala ang sitwasyon? Sumang-ayon ang iba. Ang EU ay tinalikuran na tayo mula pa noong Brexit. Ang France ay nag-abang lang na agawin ang ating defense market. Ang Germany ay abala sa sarili nilang ekonomiya. Wala tayong ibang alternatibo kundi ang Amerika. Walang alternatibo. Ang masalitang iyon ay umaling-aungaw sa silid. Kinuha ko ang folder na inihanda ko buong gabi. Ang habilin ng aking ama ay hindi maalis sa isip ko. Tumingin ka sa silangan. Ang Pilipinas ay magiging isang higante. Biglang tumayo ang punong ministro at hinampas ang mesa. Kailan pa naging kolonya ng Amerika ang imperyong British? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Magagino, wala na ba kayo sa katinuan? Tinawag tayong museo ni Trump. Ininsulto ang ating mga bayani. At ngayon ay ginagawa tayong hostage. At ang gagawin lang natin ay lumuhod at humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, nakpasya ako. Inilabas ko mula sa aking briefcase ang isang pulang folder at inilagay sa mesa. May tatak itong top secret. Sa pabalat, nakasulat. Project Luzon, Analysis of Potential Defense Cooperation with the Philippines. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Kumunot ang noo ni Blackwood. Pilipinas? Arthur? Nagbibiro ka ba? Umiling ako. Hindi po ako nagbibiro, Minister. Ito ay isang ulat na 6 na buwan ko ng lihim na inihahanda. Isang pagsusuri sa kakayahang militar, teknolohiya, at potensyal na pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Britanya. Tumawa ng mapakla ang Foreign Minister. Ang Pilipinas? Ang maliit na bansang iyon ang papalit sa Amerika? Binuklat ko ang folder. Minister, alam ba ninyo na ang Pilipinas ay isa na sa mga pangunahing exporter nga armas sa mundo? Nag-export sila ang 1,000 Tamaraw armored fighting vehicles
at 600 na haribon mobile rocket launcher systems sa isang bansa sa silangang Europa. Ang kabuwang halaga ay lumampas sa 2 trilyong piso. Nagulat ang lahat. Nagbago ang ekspresyon ni Blackwood. Nagpatuloy ako. At ang pinakamahalaga, hindi tulad ng Amerika, hindi sila naglalagay ng makondisyong politikal. Bukas sila sa technology transfer. Alam niyo ba kung bakit pinili ngayong bansang iyon ang Pilipinas kaysa sa Germany? Dahil ang Germany ay mayabang at tumangging magbahagi ngayong teknolohiya, ang Pilipinas, iba sila. Tinrato nila sila bilang kasosyo. Kinuha ng punong ministro ang folder. Habang binabasa niya ito, nagpatuloy ako. Ang Pilipinas ay world-class sa semiconductor shipbuilding at defense industry. Kung iaabot natin ang ating kamay, tiyak na tatanggapin nila ito. Ano ang basehan mo? Tanong ni Blackwood. Bakit sila kakampi sa atin laban sa Amerika? Inilabas ko ang isang pahina. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay biktima rin ng panggigipit ni Trump. Ang bantangang pagtaas ng bayat sa presensyang militar at mga taripa, nasa isang bangka tayo. Ang kaway ng kaway ko ay kaibigan ko. Ito ang perfectong pakakataon. Isinara ng punong ministro ang folder at tinitigan ako. Dahan-dahan siyang tumango. Arthur, gawin nating opisyal na agenda ang Project Luzon. Ihanda mo ang presentasyon para sa National Security Council bukas. Punong ministro, masyadong radikal ito. Sabi ni Blackwood, kapag nalaman itong Amerika, hindi sila papayak. Ano pa ba ang magagawa sa atin ngang Amerika? Sagot ng punong ministro, nasa ilalim na tayo. Ang kailangan natin ngayon ay isang bagong partner. Hindi natin kailangan ang permiso ng Amerika. Naksialisan na ang maministro, niyakap ko ang pulang folder. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban. 2 araw ang lumipas. Sa isang underground bunker, ginanap ang National Security Council meeting. Nagpuyat ako sa paghahanda ng presentasyon. Kailangan kong kumbinsihin ang mga taong halos walang alam sa kakayahan ng Pilipinas. Kailangan nilang makita ito mismo. Tumayo ako sa harap ng malaking screen. Mga hinu, ang video na ipapakita ko ay isang classified na material mula sa isang joint military exercise noong 2024 sa Norway. Lumabas sa screen ang isang malawak na kapatagan ng niebe. Sa gitna ng 40 grase na temperatura, 3 tangke ang nakahilera. Itinuro ko ang screen. Sa kaliwa, ang Leopard 2 ng Germany, tinaguriang pinakamalakas sa mundo. Sa gitna, ang M1 Abrams ng Amerika at sa kanan, ang Tamaraw Armored Fighting Vehicle ng Pilipinas. Tamaraw? Bulong ni Blackwood. Ngayon ko lang narinig yan, pinindot ko ang play. Inutusan ng commander na paandarin ang nga makina, ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang Leopard ng Germany ay hindi gumalaw. Ang Abrams ng Amerika ay umungol lang. Anong nangyayari? Tanong ng Foreign Minister. Temperatura po, paliwanag ko. Sa 40 graseli, nagyayelo ang diesel at lumalapot ang langis. Ang matangkeng Europa at Amerika ay dinisenyo para sa mas mainit na klima. Hindi nila inaasahan ang ganitong kalamigan. Biglang umugong ang isang malakas na tunog mula sa kanang bahaging screen. Ang Tamaraw ng Pilipinas ay umandar sa unang subok pa lang. Nagulat ang lahat. Mabilis na humarurot ang Tamaraw sa niebe, na parabang nasa highway lang. Ang matangkengan Germany at Amerika ay naiwang hindi man lang makaandar. Nakbago ang mukha ni Blackwood. Ang Pilipinas ay isang bansang laging handa sa pinakamasamang sitwasyon. Paliwanag ko, ang kanilang makagamitan ay dinisenyo mula pa sa simula para sa matitinding kondisyon. Iba ang kanilang survival instinct. Huminto ang Tamaraw at umikot ang kanyon nito. Ang target ay 25 kilometro ang layo sa gitnang isang snowstorm. Halos imposible itong makita. Pumutok ang kanyon ng Tamaraw. Pagkatapos ngang 2 segundo, sumabog ang target. Nagpalakpakan ng ilan. Ang Tamaraw ay may automated targeting system. Kahit sa gitna ng bayo, kaya nitong tukuyin ang target gamit ang thermal imaging. Ang kailangan lang gawin ng tao ay kalabitin ang gatilyo. 95% ang accuracy rate. Teka, sabi ni Blackwood. Hindi ba pagka ang video na yan?
Ito po ay opisyal na talang NATO, sagot ko. At para patunayan, naka-video call po ang Defense Minister ng bansang bumili ng nga kagamitang ito. Lumabas sa screen ang mukha ni Minister Kowalski ng isang bansa sa silangang Europa. Minister Kowalski, salamat sa iyong oras. Maari mo bang ibahagi kung bakit ninyo pinili ang Pilipinas? Ngumiti si Kowalski. Dahil ang bansa namin ay katabing Rusya, kailangan namin ng mga tangke agad. Pumunta kami sa Germany. At alam nyo ba ang sinabi nila? Maghintay kayong 3 taon. 3 taon. Samantalang anumang oras ay maaring pumasok ang Rusya. Tinrato kami na parang mapulubi. Kaya pumunta kami sa Pilipinas. At alam nyo ang sinabi nila? Sa loob ng 6 na buwan, darating ang unang batch. Magkakaroon ng technology transfer. Magtatayo tayong pabrika sa inyong bansa para doon na mismo buuin ang mga sasakyan. Tinrato nila kami bilang kasosyo. At ang performance? Sa huling exercise, habang ang Leopard ng Germany ay nabalaho sa putik, ang Tamaraw ay tumatakbo ng 60 kilometer, habang tinatamaan ang target na 2 kilometro ang layo. Ang sabi ng mga sundalo ko, hindi ito tangke, ay saitong land battleship. Paano ang depensa nito? Tanong ni Blackwood. Mayroon itong active protection system, sabi ni Kowalski. Kapag may paparating na misil, automatiko itong nagpapaputok ng panangga para pasabugin ang misil sa ere bago pa ito tumama. Ilan lang ang may ganitong teknolohiya sa mundo. Minister, tanong ko, may pinagsisihan ba kayo sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas? Tumawa si Kowalski. Pinagsisihan? Ito ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Ang mga Pilipino ay tumutupad sa pangako. Walang delay. Kapag may problema, agad-agad darating ang kanilang mainhinyero, ibang-iba sila sa Germany o Amerika. Arthur, hawakan ninyo ang kamay ng Pilipinas, hindi kayo magsisisi, ako ang garantiya. Natapos ang tawag. Nagari ang katahimikan. 1,000 Tamaraw AFP, 600 Haribon MRLS. Iyan ang binili ng isang bansa pa lang, sabi ko, at nakapila na ang Norway, Finland, Australia at Egypt. Ang industriya ng depensa ng Pilipinas ang pinakamainit na merkado ngayon. Bumuntong hininga si Blackwood. Habang naalala tayo sa sasabihin ng Amerika, ang ibang bansa ay ang layo na palang narating. Inilabas ko ang huling slide. Isang mapang Pilipinas. Magagino, kailangan nating makita ito mismo. Pupunta ako sa Pilipinas para personal na suriin ang kanilang mga shipyard at pabrika. Tumango ang punong ministro. Sige, Arthur, umalis ka bukas na bukas din at iparating mo sa kanila ang aming taos pusong intensyon. Paglabas ko, tinapik ako ni Blackwood sa balikat. Arthur, baka ako ang nakamali. Mag-ingat ka. Kinabukasan, lumipat ako patungong Maynila. Ang lupaing ipinaglaban nga kabataang British 70 taon na ang nakalipas. Ngayon, isang higante na. 11:00 gabi nang lumapak ako sa NAIA. Sinalubong akong isang military attache. Pupunta na po ba tayo sa hotel? Tanong ko. Umiling siya. Hindi po, sir. Dadalhin po namin kayo agad sa Subic. Utos po na ipakita agad sa inyo ang shipyard. Subic? Ngayong hating gabi? Ngumiti siya. Huwag po kayong mag-alala. Ang shipyard na iyon ay 24 oras na gumagana. Sumakay kami sa isang helikopter patimog. 2:00 ng madaling araw, ngunit ang tanawin sa ibaba ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Isang dambuhalang shipyard, kumikinang sa ilaw. Sa lube ni 27 taong, marami na akong ginakitang base militar sa buong mundo. Eni 25 lang ako nakakita ganito. Paglapak namin, sinalubong kami ng isang lalaki, mga 60 anyos, nakasuot ng overalls na may mansa ng langis. Ang mukha niya ay sunok sa araw, malalim ang makulubot. Manglito Reyes po, ang site supervisor dito. Welcome po, Secretary. Kinamayan ko siya, nagulat ako. Ang kanyang palat ay magaspang at matigas na parang bato, at putol ang kanyang kaliwang hinliliit. Napansin niya ang tingin ko. Ito po, naipit sa bakal noong 26 ako. Noong 40, nabingi ang kaliwang tenga ko dahil sa welding.
40 taon na po ako rito. Bawat parte nga katawan ko, may marka ngang pagawa ngang barko. Natahimik ako, nahiya ako sa sarili kong makamay na puro papel lang ang hinawakan Okay, sa loop Lea. ng 27 taon. Halika po, tingnan nyo ang yenchang, ganba, sabi ni Mang Lito. Pumasok kami sa loop. Ang laki ay nakalulula. 4 na dambuhalang dry dock. Bawat isa ay 400 metro ang haba. Sa itaas, mga higanteng krane na tinatawag na Goliath cranes, mas matataas pa sa Big Ben. Ang isang krane po niyan, kayang bumuhat ng 900 tonelada, sabi ni Mang Lito. 2:00 ngang umaga, pero ang mga manggagawa ay parang mga langgam sa kasipagan. Mang Lito, tanong ko, hindi po ba natutulog ang mga tao nyo rito? Ngumiti siya. Secretary, kami po ay lahing dumaan sa digmaan. 70 taon na ang nakalipas, nawala ang lahat sa amin, mula sa abo kami bumangon. Alam nyo po kung anong mangyayari kapag natulog kami? Tinitigan niya ako. Kapag natulog kami, hindi makakatulog ang aming nga partner. Ang nga naghihintayng barko, ang manegosyanteng kailangang magpadalang kargamento. Alam nyo po kung ano ang deadline. Hindi lang iyan pangako, buhay ko po ito. Mas gugustuhin ko pang bumaksak kaysa hindi tumupad sa deadline. Iyan ang pangako ngang isang Pilipino. Naramdaman kong uminit ang aking dibdib. Itinuro ni Mang Lito ang buong pasilidad. Sa isang taon, gumagawa kami ritong 24 milyong toneladang barko. Ang buong Britanya, 500,000 tonelada lang, 48 na beses po kaming mas mabilis. Narinig ko po ang shipyard ninyo sa Britanya. Patuloy niya, 35 oras lang daw kada linggo at laging may strike. Isang submarine, 10 taon bago matapos. Kami po, 3 taon lang. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa urgensya. Kayo, 200 taon ninyong pinaharian ang karagatan. Mayabang kayo. Pero kami nabubuhay sa isang rehiyon na anumang oras ay maaring makadigma. Hindi kami maaring mag-relax. Iyan ang nagpapatakbo sa shipyard na ito 24/7. Muli akong tumingin sa paligid. Ang makislap ng welding, ang walang tigil na makrane, ang sigawan nga manggagawa. 3:00 na, ngunit ang enerhiya ay hindi humuhupa. Itinuro niya ang isang barko. Iyan po, para sa Australia, ang deadline. Sa Hunyo pa ang susunod na taon, pero tatapusin namin sa Marso, 3 buwan na mas maaga. Tuwang-tuwa ang Australian Navy. Kinuha ko ang aking telepono. Nanginginig ang kamay ko. Kailangan kong magpasya ngayon. Tinawagan ko ang numero ng diplomat na ibinigay sa akin. Hello, Ambassador de la Cruz. Ako po si Secretary Arthur Davis ng UK. Nandito po ako sa Subic Shipyard. Natawa ang boses sa kabilang linya. Secretary, nakbago ba ang isip nyo matapos makita mismo? Sige po, makita tayo sa London sa susunod na linggo. Pagbaba kong telepono, nakatingin sa akin si Mang Lito, ngumiti siya. Magandang desisyon po, Secretary. Kami ay mga taong tumutupad sa pangako. Kung iaabot ninyo ang inyong kamay, yayakapin namin ito ng mahigpit. Muli kong kinamayan ang magaspang na kamay ni Mang Lito, mas mahigpit ngayon. Isang bagong umaga ang paparating para sa Britanya at Pilipinas. Pagkalipas ng 4 na araw sa London, dumating ang delegasyon ng Pilipinas. Sinalubong ko sila sa Heathrow Airport. Naalala ko noong dumating ang mga Amerikano, arogante, reklamador, nagreklamo dahil kailangan nilang maglakad ng 50 metro. Nagreklamo dahil 5-star hotel lang ang tinuluyan nila at hindi Royal Suite. Huli sa meeting, walang paumanhin. Ngunit ang mga Pilipino, iba sila. Sa unahan ay si Ambassador Miguel de la Cruz. Kalmado ang mukha, ngunit matalas ang mga mata. Magalang siyang nakipagkamay. Ambassador, salamat sa pagpunta. Secretary, sagot niya, salamat sa pagsalubong. Ihahatid na po namin kayo sa hotel, sabi ko. Ngunit umiling siya. Secretary, kung maaari po, may gusto kaming puntahan muna. Saan po? Tumingin siya sa maulang bintana. Nabalitaan ko pong mayroong Korean War Memorial malapit sa Ilok Thames. Gusto po sana naming pumunta muna roon. Natigilan ako. Ang memorial na iyon,
Kahit maraming British ay hindi alam ang lokasyon. Sige po, sasamahan ko kayo. Dumaiting kami sa memorial. Malakas ang ulan. Lalapitan sana ng aking staff si De La Cruz para payungan, ngunit pinigilan niya ito. Huwag na po, hindi ko kailangan ng payong. Pro Ambasador, malakas po ang ulan. Ang mga kabataang iyon, 70 taon na ang nakalipas, dugo ang ibinuwis nila para sa amin, sabi ni De La Cruz habang naglalakad sa ulan. Ako, mababasa lang ulan. Paano ko poprotektahan ang sarili ko sa harap nila? Uminit ang aking dibdib. Pinanut ko siyang maglakad patungo sa memorial. Ang kanyang itim na coat ay basang-basa na. Isa-isa niyang hinaplos ang mga pangalan ng mga sundalong British na namatay. Bigla, nakita ko ang isang naka-wheelchair na matanda sa isang bench, isang 90 anyos na veteranong digmaan sa Korea. Nilapitan siya ni De La Cruz. Sa harap na matanda, sa gitna na malakas na ulan, lumuhod si De La Cruz. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabasa sa putik, ngunit wala siyang pakialam. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng veterano. Lolo, sabi niya, galing po ako sa Pilipinas. Nagulat ang matanda. Patawad po kung ngayon lang kami nakadalaw, patuloy ni De La Cruz. Inabot po ang 70 taon. Pero ni isang araw, hindi po namin kayo kinalimutan. Alam niyo po ba kung ano na ang nangyari sa bansang ipinaglaban ninyo? Isa na po itong maunlad na bansa. Hindi po nasayang ang dugo ninyo. Patutunayan po iyan ng Pilipinas ngayon. Tumulo ang luha sa mga matang matanda, humalo sa ulan. Salamat, salamat, sabing veterano. Ang napatanong, nakaligtas ba sila? Mas hinigpitan ni De La Cruz ang hawak. Opo, Lolo. Ang mabatang iyon ay matatanda na ngayon. At nandito po kami para magbayad ng aming utang na loop. Hindi ko na napigilan. Tumulo ang luha ko. Naalala ko ang mga aroganteng Amerikano. At ngayon, itong nasa harap ko isang diplomat na nakaluhod sa putik sa gitna ng ulan para sa isang veterano. Ito ang pakakaiba. Sino ang tunay na kaalyado? Itinupi ko ang aking payong at lumakat sa ulan. Ambasador, sabi ko. Secretary, sagot niya, hindi po ito para sa palabas. Ito po ang tama. Ang mapilipino ay hindi nakakalimot sa utang na loop. Iyan po ang nasa kaibuturan ng aming lahi. Bukas, sabi niya na may ngiti, mas magugulat kayo sa mga dala naming panukala. Hindi kami pumarito ng walang dala. Marami kaming regalo para sa Britanya. Kinabukasan, sa negotiation room, iniharap ni De La Cruz ang isang napakakapal na folder. Ito po ang Comprehensive Security Cooperation Plan ng Pilipinas para sa Britanya. Nakakahalaga po ito ng 15 trilyong piso, natulala ang lahat. 15 trilyong piso, 4 na beses ngaming taon ng budget sa depensa. Una, sabi ni De La Cruz, joint development ng next generation nuclear submarine. Pagsasamahin natin ang inyong nuclear technology at ang aming stealth technology. Halaga, 4 trilyong piso. Pangalawa, joint development ng 6th generation stealth fighter, mas magaling pa sa F-35 ng Amerika. Halaga, 5 trilyong piso. Pangatlo, joint space defense system. Halaga, 2 trilyong piso. Pangapat, pagbabahagi ng aiming quantum encryption technology. Halaga, 1.5 trilyong piso. At marami pang iba. Teka, sabi ng Foreign Minister, masyadong maganda ito para maging totoo. Ano ang kapalit? Nanakawin nyo lang ba ang aming teknolohiya? Ngumiti si De La Cruz. Magandang tanong po. Ipapakita ko sa inyo kung bakit namin ito kayang ialok. Lumabas sa screen ang maitim at puting litratong Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Wasak na magusali, gutom na mabata. Ito po ang Pilipinas 70 taon na ang nakalipas. Ang per capita income namin noon ay $67. Mas mababa pa sa pinakamahirap na bansa sa Afrika. Mula sa wala kami nagsimula. Ang mga teknolohiyang ito ay pinahirapan namin sa loob ng 70 taon, sa dugo at pawis. Hindi lang teknolohiya ang alok namin, ang diwa, ang kasigasigan, ang gutom na ito para sa tagumpay. Ito ang ibabahagi namin sa inyo. Kaya ano ang gusto nyo? Tanong ng Foreign Minister.
Isang tunay na partner, sagot ni De La Cruz. Itinuturing kaming ATM ng Amerika. Pagod na kami sa ganung relasyon. 70 taon na ang nakalipas. Nagbuwis kayo ng dugo para sa amin. Ngayon, kami naman ang sisingil sa aming utang na loob. Tumayo ako. Punong ministro, Maginoo. Nakita ko ang kanilang shipyard. 24,7 silang nagtatrabaho. Ang deadline para sa kanila ay buhay. Hindi ito negosyo. Ibinabahagi nila sa atin ang kanilang kaluluwa. Saan pa tayo makakahanap ng ganitong partner? Paano kung ipitin tayo Amerika? Tanong ni Blackwood. Minister, ngumiti si De La Cruz. 70 taon na kaming nabubuhay sa bantangang digmaan. Ang pressure mula sa Amerika, almusal lang po yan. Huwag kayong mag-alala. Kami ang magiging kalasak ninyo. Tumayo ang punong ministro at inilahad ang kamay kay De La Cruz. Ituloy natin ang negosasyon. Ngunit hindi ko paalam noon na ang balitang ito ay magdudulot ng isang dambuhalang bagyo mula sa kabilang panig ng Atlantiko. 4 na araw ang lumipas, sunod-sunod na fake news ang lumabas. Ako raw ay tumanggap ng suhol mula sa Tsina. Ang alyansa raw ng UK at Pilipinas ay may basbas ng Beijing. Gawa-gawang Amerika. Sa opisinang punong ministro, hinarap kami ng isang aroganteng opisyal mula sa White House, si Michael Wayne. May 48 oras kayo para kanslahin ang lahat ng usapan ninyo sa Pilipinas, banta niya. Kung hindi, wawasakin namin ang inyong financial system sa loob ng 48 oras. Ngunit ang punong ministro ay hindi natinag. Alam mo ba ang kasaysayan? Tanong niya kay Wayne. Noong 1940, binantaan kami ni Hitler, binomba niya ang London. Pero alam mo ba ang sabi ni Churchill? Hindi kami susuko. Kung si Hitler nga ay hindi namin sinukuan, si Trump pa kaya. Ngayon, umalis ka na. Pakalis ni Wayne, tinitigan ako ng punong ministro. Arthur, ihanda mo ang pirmahan. Tatawirin natin ang ilog, Rubicon, ngayong gabi, sa G7 Summit sa Quebec, Canada. Sa harap ngang 500 na mamahayag mula sa buong mundo, makatabing tumayo ang punong ministrong Britanya at Pilipinas. Ngayon, anunsyo ang aming punong ministro, ang Britanya ay pumapasok sa isang Comprehensive Security Alliance kasama ang Republika ang Pilipinas. Nagkagulo ang lahat. Nagpatuloy siya, pinili namin hindi ang isang kaibigan na umaastang amo, kundi ang isang tunay na kaibigan na sasabay sa aming maligo sa ulan. Tumayo ang delegasyon Nega Amerika. Ito ay katraiduran, sigaw ni Wayne. Hindi, sagot ng punong ministro. Ito ay kalayaan. Ang imperyong British ay hindi kolonya ng sinuman. Nag-walkout ang mga Amerikano. At sa aming pagkagulat, pumalakpak ang buong silidang France, Germany, Italy, Canada. Lahat sila. Pagkatapos, nagsalita ang punong ministro ng Pilipinas. 70 taon na ang nakalipas, 1,100 na kabataang British ang nagbuwis ng buhay para sa isang lupaing hindi nila kilala. Hindi namin iyon kinalimutan. Ngayon, narito kami para magbayad ng utang. Mula ngayon, kapag ang Britanya ay nasa panganib, kasama nila kaming lalaban. Tayo ngayon ay magkapatid. Pabalik sa London, sa eroplano, kinuha ko ang isang lumang litrato mula sa aking pitaka. Ang aking ama noong 22 anyos siya sa Korea, katabi ang isang payat na batang Pilipino na may hawak na delata. Naalala ko ang habilin niya, tumingin ka sa silangan. Ang Pilipinas ay magiging isang higante. Tatay, tama ka. Ang maliit at mahirap na bansang iyon, naging isang higante na, at ngayon, ang higanteng iyon ang poprotekta sa amin. Tumulo ang luha ko, naintindihan ko na ngayon, ang tunay na alyansa ay hindi nabibiling pera. Ito ay isang kapatiran na pinaktibayng dugo at utang na loob. Tatay, makakatulog ka na ng mahimbing. Ang bansang iyong ipinaglaban, sila naman ngayon ang magtatanggol sa amin. Kung naantik kayo sa kwento ngayong araw, mangyaring suportahan ang ating bansa sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento ang mabuhay ang Pilipinas. Ang bawat salita ninyo ay nagpapalakas sa ating bansa. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Hanggang sa susunod na kwento na magpapaalap ng ating mga puso, manatili kayong ligtas at maligaya.